Panginoon po namin Diyos, salamat po Ama ng napakarami sa iyo sa buhay at lakas na patuloy mong ipinagkakalob sa amin. Salamat po Ama, taglay pa namin higit sa lahat ng pananampalataya na aming kinakailangan upang makapagpatuloy kami sa daan ng aming paglalakbay na laging nangahawak sa iyong magagawa para sa amin at laging umaasa sa iyong pagtulong at pagkalinga sa bawat isa sa iyong mga hinirang. Ama, sa ganang aming sarili, wala kaming magagawa. Kulang ang aming kakayahan, punong-puno kami ng mga kapintasan. Kaya Ama, lagi kaming hindi nakakalimot na tumawag sa iyo, sapagkat ikaw lamang Ama ang maaaring makasaklolo sa iyong mga lingkod sa bawat panahon ng aming buhay, lalo na kapag dumaraan kami sa mabibigat na mga suliranin at mga pagsubok. May mga pagkakataon, Ama, na wala kaming matakbuhan, hindi namin alam ang aming gagawin. Bigat na bigat ang aming damdamin. Sa iyo kami titingin, Ama. Sa iyo kami mangungunyapit at laging makikiusap sa iyo, Ama. Tunghayan mo ang iyong mga lingkod. Dalawin mo kami sa kanikanyang tahanan ng iyong mga hinirang. Kung saan dito kami, Ama, laging nakikiusap sa iyo na sana po wag mong bibitawan ng bawat isa sa iyong mga lingkod. Kahit sandali, Ama, wag ka mawawala sa aming buhay. Sapagkat ikaw ang pinakamahalaga sa amin. Sapat para makapagpatuloy pa kami sa daan ng aming paglalakbay. Ama, napakagulo na ng sanlibutan. Kabi-kabila ang mabibigat na mga karamdaman, nakamamatay na mga karamdaman. Ama, hindi namin alam kung anong aming gagawin. Iisa lang ang aming pananampalataya, Ama. Kailanman at ikaw ang may hawak sa iyong mga hinirang. Walang anuman at sino man ang maaaring makapinsala sa amin. Kaya Ama, huwag mo po sana kaming pababayaan. Huwag mo kaming iiwan kahit sandali. Ikaw ang laging tumulong sa iyong mga lingkod upang sa ganun gaano man kabigat ang makiraan sa mundong ito. Makapagpatuloy nawa ang bawat isa sa iyong mga lingkod na nakapagpapatuloy din ang pagtupad ng aming tungkulin sa iyo. Ama, minsan pa makikinig kami ng iyong mga banal na kalooban na magsisilbing pagkain ng aming kaluluwa. Narito po ang aming mahal na kapatid na gagamitin mong kasangkapan sa aming pagsamba. Siya ang magtuturo sa amin ng iyong mga kalooban, ang mga dalisay na salita galing sa banal na kasulatan. Tulungan mo po sanang gamitin kasangkapan ng aming kapatid, maging daluyan ng mga pagpapala, higit sa lahat ng Espiritu Santong galing sa iyo, upang sa ganung bawat butil ng mga pagpapayot salitang galing sa iyo, Ama, nawa po tumagos hanggang sa kanikanyang tahanan ng iyong mga lingkod. Lahat kami makinabang, tumanggap ng mga pagpapala, kagalingan sa aming mga karamdaman, mga biyayang magagamit namin sa patuloy naming pakikiraan sa mundong ito. Panginoon po naming Jesus, salamat po ng napakarami sa iyo, sapagkat ikaw ang dahilan kaya hanggang ngayon dinirinig ng amang aming mga pakiusap. Hindi dahil sa kami matuwid o magaling o mabuti, kundi dahil sa nahahabag kang laging ipamagitan at ipakiusap ang aming mga pagdalangin. Kaya hanggang ngayon, dinirinig ng amang aming mga pakiusap. Pinatatawad kami sa aming mga pagkukulang at nakapagpapatuloy pa kami sa daan ng aming paglalakbay. Panginoon po namin Diyos, buong buo ang aming pagkakatiwala. Bubuksan mo ang mga dungawan ng mga biyaya. Iingatan mo ang bawat isa sa iyong mga lingkod. Minsan pa'y buksan mo ang aming puso't isipan upang sa ganun masagana naming tanggapin ang iyong mga kalooban. Ipagkaloob ang pagkaunawa sa bawat isa sa amin. Higit sa lahat, tuparin namin ang mga aral na maririnig namin sa araw na ito. Sapagkat ang lahat ng ito, buong galang namin ipinakikiusap sa iyo, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga mahal na kapatid, napakalaking biyaya po ang ating tinamo nang tayo ay tawagin ng Diyos sa loob ng Iglesia ni Cristo na naging bunga ng gawain ng kanyang sugo sa mga huling araw na si kapatid na Felix Y. Manalo. Dahil po sa ating kahalalan,
nagkaroon tayo ng karapatan sa tunay na paglilingkod at pagsamba sa Diyos. At dahil din po sa ating pagka-iglesia ni Kristo, nagkaroon tayo ng matibay na pag-asa sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Sa takdang panahon, matutupad po sa atin ang dakilang pag-asang ito kung matututunan po nating pahalagahan ang ating napakahalagang kahalalan. Paano po natin dapat pahalagahan ang ating kahalalan bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo? Pakinggan po ninyo ang sagot sa 2 Korinto 6:4. Sa halip, sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian, at mga kagipitan. Ano po natin dapat pahalagahan ang ating kahalalan bilang mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo. Katulad po ng pagpapahalaga ng mga unang Kristiyano sa panahon ng mga apostol. Sabi ni Apostol Pablo, kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapigatian, at mga kagipitan. Kaya tama ang ginagawa po ng marami sa atin. Sa gitna rin ng maraming kahirapan, kapigatian, mga kagipitang ating nararanasan ngayon, at saka tayong nagtitiis para tayo'y makapamalagi tapat sa ating Panginoon Diyos. Pero hindi pa tapos ang paglalakbay natin sa mundo. Ano po ang kailangan? Panatilihin po natin ang ganitong pagpapahalaga sa ating kahalalan. Na kung anuman ang dumating pa sa buhay natin, ay patuloy nating mapagtiisan ang lahat. Kailan tayo dapat lalong maging matatag at matyaga? Santiago 5:7 hanggang 8. Kaya magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Basta ninyo kung paano hinihintay ng magsasaka mahalagang bunga ng lupa at kung gaano siya katyaga hanggang sa pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong maging matyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kailan po tayo dapat lalong magpatatag at matyaga? Sabi ni Apostol Santiago, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat malapit na ang pagdating ng Panginoon. Magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kanino tayo dapat matuto ng pagtitiyaga? Sabi ng Biblia, masdan ninyo kung paano hinihintay ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa at kung gaano siya katyaga hanggang sa pagpatak ng una at huling ulan. Dapat din kayong maging matyaga.
Alam na alam po natin mga kapatid kung gaano kahirap tinitiis ng mga magsasaka bago nila anihin ang bunga ng kanilang lupa. Ganun sila katyaga. Ano-ano ang mga pagsubok na maaari nating masagupa na ibinala ng mga apostol noon pa. Roma 8:35, 37 hanggang 39. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? Panganib? O kamatayan? Hindi. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Kahit ang kamatayan o ang buhay. Ang mga anghel o ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, kasalukuyan o ang hinaharap. Kataasan o ang kalaliman. O alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano-ano po ang mga pagsubok na maaari nating masagupa na ibinala ng mga apostol noon pa. Sabi ni Apostol Pablo, ang kaguluhan, kapigatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan at panganib o kamatayan. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ang mga naranasan ng mga unang Kristiyano noon, bunga ng matinding pag-uusig sa kanila. Ito rin po ang mga nararanasan natin ngayon. Hindi ba, mga kapatid? Ang pagkakaiba nga lamang, ang pag-uusig sa atin ay hindi galing sa labas, kundi galing sa loob ng Iglesia. Mula sa mga kapatid nating napopuot sa atin. Pero hindi natin ito ipinagtataka. Sapagkat ipinagpauna ito ng kapatid na Iranyo Manalo. Ano ang ibubunga nito sa atin? Sabi noon ng kapatid na Iranyo Manalo, mayayanig ang inyong pananampalataya. Ano lamang po ang ipinakikita kung gaano kabagsik ang pag-uusig na ating nararanasan ngayon. Subalit paano tayo nanindigan, mga kapatid? Paano tayo nanindigan? Sa panig ng Diyos. Sakdulang itiwalag ang marami sa atin. Alam na alam nyo yan, mga kapatid. Katulad ng paninindigan ng mga unang Kristiyano. Ang lahat ng mga ito ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Matyaga nating tiniis ang lahat ng hirap, mga kaapihan at mga kapigatian. Hindi natin inalintana na mawala man sa atin ang lahat para patunayan ang ating katapatan sa Diyos at ang ating pagpapahalaga sa ating kahalalan bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw. Mga kapatid, di tayo nagkamali ng ating paninindigan, ng ating mga pagtitiis, ng ating mga pagtsatsaga. Ganun talaga dapat patunayan ng mga tunay na lingkod ng Diyos, ng mga tunay na kaanib sa Iglesia ni Kristo
ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang kahalalan. Paano pa natin dapat patunayan na tayo ay mga tunay na Kristiyano ngayon? Pakinggan po ninyo sa 2 Korinto 6:6. Namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu sa tunay na pag-ibig. Paano pinatunayan ng mga unang Kristiyano ang kanilang pagpapahalaga sa kahalalan? Sabi ng Biblia, namuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan. Mga kapatid, hayag na makikita ang katunayan ng kabutihan ng marami sa inyo. Sapagkat kayo ang mga tumutulong sa mga kapatid nating gipit ang kalagayan dahil sa tindi ng pag-uusig. Huwag ninyong bibitiwan ang ganyang mga gawang nakalulugod sa Diyos. Yan ang inaasahan ng Diyos. Isa sa inaasahan ng Diyos kung paano natin dapat patunayan ang ating pagpapahalaga sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Paano pa natin dapat patunayan na tayo mga tunay na Kristiyano ngayon? Mamuhay tayo ng malinis. Paano? Salig natin sa mga kautusan ng Diyos ang lakad ng ating pamumuhay. Araw-araw. Tayong gagawa ng anumang kalikuan o ng anumang ikagagalit ng Diyos. Kahit po ang marami sa atin ay aba at mahirap lamang, subalit huwag nating isusuko ang paninindigan sa katuwiran. Maging matuwid tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pamumuhay. Ano ang pangako ng Diyos sa mga lingkod niyang wasto ang gawain sa awit 37:28? Ang lahat ng taong wasto ang gawain ay mahal ng Panginoon. Hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman. Ngunit ang masama ay ihihiwalay. Paano tayo mapapahamak, mga kapatid? Kung ang Diyos ang nag-iingat sa atin. Sabi ng Biblia, ang lahat ng taong wasto ang gawain. Mahal ng Panginoon. Kayo, tatanungin ko, mga kapatid. Lugi ba ang isang tao na gumagawa ng tama, ng wasto? Sabihin pa, marami siyang tinitiis. Paano magiging kawawa? Paano malulugi? Mahal ng Panginoon. Sino mang makapangyarihang tao sa mundo na nagmamahal sa atin, kinararangal natin, di ba? Pinagyayabang niya ng tao. Pag kami kilala siyang taong makapangyarihan, maimpluwensya, mayaman. Pagmamalaki pa niya, mahal ako, di ganito. O meron pa bang hihigit sa atin na ang Diyos ang nagmamahal? Kailan? Kapag wasto ang ating gawain. Paano tayo mamahalin ng Diyos? Sila ang wika'y iingatan magpakailanman. Kaya inuulit namin, mga kapatid, paano tayo mapapahamak kung ang Diyos ang nag-iingat sa atin? Sige nga. Ano ba ang hanap ng tao para matiyak niyang maiingatan siya araw-araw? Lalo sa panahong ito na napakaraming mga panganib sa buhay. Di ba hanap ng taong isang kasamang nakahandang ipaglaban at iligtas siya sa anumang darating na panganib?
Tanong uli, mga kapatid, kayo, sino ang hinahanap ninyo na mag-iingat at mangangalaga sa inyo? Meron pa ba kayong ibang hahanapin? Kundi ang Diyos lang, di ba? Meron pa bang hihigit sa Diyos sa kapangyarihan na tiyak na makapag-iingat sa atin araw-araw hanggang sa marating natin ang bayang banal? Paano ito matutupad sa atin? Tiyakin lamang natin na laging wasto ang ating gawain. Paano po kung sabihin ng kapatid na hindi niya makaya ang bigat ng mga nararanasan sa buhay? Siguro walang sino man sa atin dito magsasabi, magaan ang pagdadala ng buhay ngayon. Kung alam lang natin ang mga nangyayari araw-araw sa iba't ibang panig ng mundo. Imbis na malunasan mga suliranin sa kaguluhan, digmaan, mga kalamidad, at lalo na yung malaganap na epidemya, lalo pang lumulubha. Di ba? At habang lumulubha ang mga ito, lalo namang nalulugmok sa kahirapan ng maraming tao. May apektado rin tayo. Sapagkat narito pa po tayo sa mundo eh. Kaya paano kung sasabihin ng kapatid hindi niya makaya? Ang bagat ng mga nararanasan sa buhay. Anong ipinapayo ng Diyos sa mga lingkod niyang nagsasabing hindi na nila makaya ang bigat ng pagdadala ng buhay? Pakinggan ninyo ang sagot ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. 2 Korinto 12:9. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Uulitin ko po ang pagbasa. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipinagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ano sagot ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa mga nagsasabing nangihina na sila at hindi na nila makaya ang bigat ng pagsubok sa buhay? Sabi ng Panginoong Jesucristo, kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Sinasampalatayanan ba ninyo yan, mga kapatid? Saan man kayo naroroon ngayon, lagi namin binabanggit. Hindi namin alam kung ano ang sitwasyon ninyo. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng inyong mga kalagayan, kung ano inyong pinagdaraanan. Kung sakaling hindi nyo kaya at parang susuko kayo, ito ang sagot ng Diyos. Ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya mga kapatid, huwag tayong susuko. Kahit aandap-andap na ang ating lakas, hayaan natin doon sa pagkakataon hindi na natin makaya, ay mahayag ang himawalanan mo sa ating buhay. Totoong-totoo ito sa buhay natin, sa maraming pagkakataon, lalo na sa mga panahon ito, ng ating paninindigan sa katuwiran. Ilang beses na pagkakataon ang dumating sa buhay natin. Nakakala natin ay wala na tayo. At tila naglaho ng liwanag ng ating pag-asa. Subalit bigla na lamang tayong nagising at natagpuan ang ating sarili na malakas pa at patuloy na matyagang nagtitiis sa paglilingkod sa Diyos. Ano kahulugan
Ano kahulugan ng lahat ng mga karanasan ito? Ito ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo, sapagkat lubusang lahay ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang biyayang ito sa atin ng Diyos at Panginoong Jesucristo ay magsilbing inspirasyon nawa sa atin sa mga panahon ng ating mga kalumpayan. Ano ang tagubilin sa atin ng Diyos habang narito pa tayo sa daigdig at naghihintay ng araw ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Awit 37, 3 hanggang 5, 7. Masa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Kanya ay talaga tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Sa harap ng Panginoon ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ng gumiginhawa sa likong paraan. Umunlad man sila. Ano tagubilin sa atin ng Diyos? Habang narito pa tayo sa daigdig at naghihintay ng araw ng pagparito ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, sa Panginoon mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo, iyong makakamtan. Ang mga tao sa sanlibutan, hinahanap ang kaligayahan sa mga bagay sa mundong ito. Sapagkat taga rito sila sa daigdig. Tayo ba'y taga rito, mga kapatid? Hindi. Mga manlalakbay lamang tayo na nakikiraan. Kaya sa Diyos natin hanapin ang ating kaligayahan. Paano ang mga hadlang sa buhay? Sabi ng Biblia, sa harap ng Panginoon, pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Ang Diyos ang gagawa ng paraan. Aalisin niya lahat ng hadlang sa ating paglalakbay. Basta pumanatag lang tayo, patuloy na magtiis at magtiyaga at panatilihin ang kabutihan at matuwid na pamumuhay. Ano pangako ng Diyos na magiging wakas natin? Ang sabi pa, umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Hindi tayo mabibigo, mga kapatid. Makapananahan tayo sa piling ng Diyos at Panginoong Jesucristo sa bayang banal. Huwag tayong bibili. Kaunting panahon na lamang, darating na ang Panginoong Jesus. Kukunin na niya tayo, ang mga maliligtas, para dalhin sa piling ng Ama. At doon tayo sa kanila magpakailan-kailan pa. Tumayo kayo, mga kapatid. Tayo po ay mananalangin. Ama namin Diyos, habang pinakikinggan namin ang iyong mga salita, lalo namin napatutunayan gaano kakabuti sa amin. Ikaw ang gumagabay sa amin ngayon. Di kami nagkamali nang kami magpasya. Kami manindigan sa katwiran. Sukdo lang magtiis kami ng maraming kahirapan, ng maraming kalumpay, ang malayo sa mga mahal sa buhay, ang mawala ang malahat-lahat sa amin. Ama, itong hinahanap mo sa iyong mga hinirang na katunayan ng aming pagka-Iglesia ni Cristo. Mamuhay kaming matyaga, nagtitiis, masunurin, malinis ang pamumuhay. Itong sinisikap namin araw-araw para mamalagi ka sa aming buhay. Sapagkat ikaw lamang po ang dahilan kung bakit nakakaya namin ang lahat, kung bakit kami nakapagpapatuloy.
kung bakit kami hanggang ngayon ay narito. Sapagkat ikaw, Ama, ikaw ang aming naaawa sa amin. Huwag mo kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit. Wala nang maiiwan sa daan ng paglalakbay. Ang tanging kaaliwan namin, Amin. Ang ganitong mga pagsamba na ikaw ang aming nakakasama. Halika pa, Ama, halingapin mo kami lahat. Basbasan mo bawat tahanan, bawat sambayan. Pagpalain mo ang mga magulang. Basbasan mo ang mga kabataan. Magkaisa kaming lahat. Lalo na ang mag-aari sa buhay na ito. Ano man ang dumating pa sa mundo. Mananatili kaming nagkakaisa. Mabubuhay sa pagsunod sa iyo. Kahit marami pang pagsubok ang dapat naming harapin. Ikaw ang lagi naming tatawagan. Sa'yo kami laging tatawag at magtitiwala. Ikaw ang laging maging sandigan ng aming buhay. Huwag mo kaming pababayaan. Huwag mong itutulot sa anumang gawa na maghihiwalay sa amin sa iyo. Umaawa ka sa aming lahat. Baka apat kami sa araw ng aming kaligtasan. Makapanahanan kami sa bayang banal. Maawa ka, Ama. Pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman. Maawa ka po, lagi mong ibasba sa amin ang mabuting kalusugan. Para ang buhay na binibigay mo sa amin, patuloy naming makamit sa aming mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Hesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Lingapin mo ang iyong mga hinirang sa mga pangangailangan araw-araw. Nakikita mo kung gaano kaluma ang kahirapan. Pero sa kabila po nito, hindi kami tumitigil sa paggawa ng mga bagay na ipinag-uutos po sa amin. Sumasampalataya kami sa pamamagitan mo, Panginoon, na luklukan ng awat biyaya. Makatatawid kaming payapa araw-araw. Patuloy naming maitataguyod ang mga paglilingkod po sa iyo. Ama, tuloy mong basbasan ang lahat ng mga anak mo sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na po ang mga nasa Pilipinas, ang mga nangalap dahil sa bigat ng pag-uusi. Bahala ka na sa aming mga kapatid. Laging palakasin ng loob, ingatan at ipagsanggalang, lalo na ang mga hanggang ngayon ay naroon sa kulungan, higit sa lahat ng pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Tiwalang-tiwala kaming Ama, sa aming pagsamba, pinagpala mo kaming lahat at ikaw po naman ay nalugod sa bawat isa sa amin. Lahat po'y hinihiling namin sa iyo sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen.